shook her head again and cried in pain, silently. Nakayuko siya at yumuyugyug ang mga balikat. Dumaan ako sa mismong aksidente. Ani Felix kaya umiling siya. Hindi alam ni Freya kung kaya niyang marinig ang mga sasabihin ni Felix o nino man sa mga ito. Mrs. Fuentes, ang sabi ng mga tauhan ay nawala nilang asawa niyo sa daan dahil binangga daw iyon ng isang sasakyan. Naghabulan sila di umano at bubilis daw ang takbo ng asawa niyo. May humambalang na truck sa linya ng mga tauhan kaya hindi nila alam kung saan napunta ang asawa niyo. Nahulog ang sasakyan niya sa medyo malalim na daan pero tingin namin ay sinuro siya at bumangga muna bago tumagilid ang sasakyan at nahulog sa gilid ng kalsada. Anang pulis sa kanya kaya napatingin siya doon. Binangga siya? Sinadya siyang saktan? Maaari po, ma'am. Pinahid niya ang mga luha tumayo kahit na nanginginig ang mga tuhod niya. Where's my husband then? Muling napaiyak na tanong niya sa mga pulis. He's missing. Si Felix ang sumagot sa kanya kaya napaawang ang mga labi niya. Nakatulala sa kakambal. Anong? She barely said, almost a whisper. Nawawala siya sa sakyan niya, Twinnie. Pero may mga dugo sa loob. Basag ang windshield at parang binalak na durugin ang kotse ni Lucas. Oh my God! Muli siyang umiyak at lumakas ulit ang boses ni Diane na tinatawag ang ama. Don't lose hope, Twinnie. Baka buhay pa si Lucas. Diyos ko. Sana nga. Anya sa yumakap din sa kapatid niya. Hindi niya alam kung paano silang makakapag-move on ni Diane kapag nawala ng tuluyan si Lucas. If Lucas is missing, may kumuha sa asawa niya o naglakad iyong papaalis. Hindi kaya paraan lang iyon ni Lucas para muli siyang takasan? Hindi naman siguro. Hindi naman siguro iyon magagawa ni Lucas sa anak nilang si Diane. Nakita naman niya ang pagmamahal nun sa bata at hindi naman iyon ganun kasama para saktan ang damdamin ng sariling anak. Napapikit siya tahimik na nagdarasal. Sana ay maayos ang asawa niya at sana ay maging matatag siya para sa anak niya. Tulala siya hanggang sa makaalis sa mga pulis. Si Diane ay nakatulog na, karga pa rin ni Felix. Doon na muna kayo sa bahay. Papa immediately called me when he watched the news on TV. Hindi kayo ligtas ni Diane kung may kumuha man kay Lucas. Hindi natin alam kung karugtong ito ng kay Dexter. Anang kakambal niya nang maupo sa tabi niya at marahan siyang kinabit. Lika. Naluha siyang sumandal dito. Be strong, Freya. Diane needs you. Paano natin mahanap si Lucas kung ikaw manghihina? The whole clan is determined to find your husband. Hindi ka namin pababayaan. That's what Fuentes do. Tumango siya. Sana lang ay hindi umabot ng taon o ano paman bago makita si Lucas. Kung sino man ang kumuha sa asawa niya. There's one thing that's sure about this. Whoever did this didn't want us to be happy. And perhaps it was one of his women. Malakas ang loob ng taong gumawa nito dahil alam niyang hindi basta-basta binabangga niya. She better hide. Sa oras na makita ko siya, hindi siya makakatakas sa lahat ng kasalanan niya. Mariin sabi niya at isinusumpa niya iyon sa mga luhang pumapatak sa mga mata ng kanyang anak. If she was tough 6 years ago, she must be tougher this moment. Hindi siya dapat padaig sa taong sumisira sa kanyang pamilya. Mama, already called Daddy Nix. We will find Lucas in no time. Alam mo naman na nakapasok na sa NBI sa Sydney. Hindi na mahirap para sa atin ang gawin ang lahat ng bagay, Twinnie. Felix told her. Sana nga, Twinnie. Sana nga. Pumikit siya pagkasabi noon dahil damang-daman niya ang sakit. Sa halip na inaalagaan niya ang asawa ngayon dahil nabangga iyon, hindi niya magawa dahil nawawala iyon. Kanina idinig niya ang sobrang pagsisisi ng mga tauhan ni Lucas. Walang magagawa kung napag-iwanan ng mga iyon dahil sa dami ng mga aberya na naganap. Aberya na sa palagay niya ay planado na rin. Kung babae ang may kagagawa ng lahat, walang dudang patay na patay iyon sa asawa niya dahil dumating pa sa punto na pilit na kinuha sa gitna ng isang aksidente. Baliw ang gumawa nun dahil hindi iyon magagawa ng isang tao na matino ang pag-iisip. She doesn't know if everything is related to what Zach told her. Kailangan niya iyong ipaalam sa Daddy Nix niya para makatulong sa investigasyon. Parang walang buhay na dumating ang mag-ina sa mansyon. Si Emerald ang agad na sumalubong at nagkakagulo ang mga matatanda sa nangyari. Sinubukan niyang tumawag sa beanan niya pero ipinagtataka niya ng sobra ay hindi yun makontak.
It's too impossible na wala pa ito sa kanila. Anong oras na? Dumaan sila kanina sa may aksidente at sumasakit ang dibdib niya nang ituro sa kanya ni Felix ang eksaktong lugar kung nasaan nahulog ang sasakyan ng asawa niya. Hindi niya kayang tingnan iyon. She averted her gaze and looked straight ahead. Hindi kaya ng puso niyang tingnan ang lugar kung saan hindi niya alam kung ayos ba iyon o sobrang nasaktan. Just look around and never said anything. Her mourning face told her relatives what she feels inside, and nobody asked her anything. You better rest up. Emerald told her, but she didn't answer. Parehas sila ni Diane. Ma, pakadami sa pagpapahanap si Daddy. Anya sa mga ito kaya napatda ang ama niya. Her daddy Nix looked at her and so as her other uncles. Hindi ko siya makontak. I don't know if he was already in Aklan. Diyos ko, hindi na maganda ito. Anong mama niya kaya tumalikod na siya para makapanig sa kwarto. She doesn't want to talk right now. Gusto lang muna niyang mapag-isa kasama ang anak niya. Mommy? Diane finally spoke after so many hours. Nagkatinginan silang dalawa ni Emerald at halos maiyak ang ina niya habang nakatingin kay Diane. Babalik pa si Daddy o hindi na? Babalik Apo. Maagap na sagot ng lola ng bata pero siya hindi nakasagot. Be strong, Diane. Si Mommy na muna at ikaw magkasama habang hinahanap ng mga lolo ang daddy mo at ang lolo mo. Are they okay? Baka namamasyal sila after the accident? Anito, sana'y okay lang sila. Gagawin natin ang lahat, mahanap lang sila. Nakangiti si Emerald dito. Marami tayong pera para mahanap sila. Marami, Apo. Marami. Hindi na umimik pa si Diane at tahimik na lang na yumakap sa kanya. Lalong sumasakit ang damdamin niya sa nakikita niyang kalungkutan sa mukha ng anak. Napakabata pa nito para sa trauma na dalang pagkawala ng daddy nito. Hindi niya kailanman mapapatawad ang may kagagawa ng lahat ng nangyayari. Freya is watching the rain as she stands nearby the glass walls. Sa araw-araw ay ganito siya naghihintay, umaasa at nakikibalita sa mga resulta pero hindi siya lumuluha. Lahat ng sakit ay nakaipon sa loob niya. She's trying her best to be strong enough for Diane. If she's going to cry her heart out, baka bumigay siya. Kawawa naman ang mga taong umaasa sa kanya lalo na ang anak niya. Nasa loob siya ng opisina ni Lucas na bakante na. It's been months since Lucas left her, Diane, and the baby inside her womb. Sinalat niya ang sariling puson at nayuko iyon. Hindi pa iyon makita dahil walang umbok. Hindi naman kasi siya malaking magbuntis. Hindi pa katagalan na walang asawa niya at naalala niya, araw at gabi ang lahat ng masayang araw na dumating sa kanila simula nang magbalikan sila. Nang makalabas sa ospital pero ngayon ay naglaho na. Parehas na wala ang mag-ama hanggang ngayon at masyado siyang nag-aalala sa kalagayan ng bianan niya at asawa. Hindi niya alam kung buhay pa ang mga iyon. Up until now, she is waiting for her phone to ring and see either of the two calling her, but none. Nabubulok na lang siya sa paghintay sa wala. Sa bagay, hindi naman makikita ang taong ayaw magpahanap talaga. Ginawa na niya iyon noon kaya hindi na siya nagtataka sa nangyayari ngayon. Sana nga ay ganoon lang pero paano kung wala na si Lucas? Ang misteryoso ay ang pagkawala bigla ng ama nito kasabay ng anak. Pilit siyang pinaniniwala ng kanyang daddy Nix na may foul play. Siguro ay alagad kasi iyon ang batas kaya ganoon ang isip. Siya ay hindi na maunawa ng dapat pang paniwalaan. Ang gusto lamang niyang paniwalaan ay ang mga ipinakita ni Lucas sa kanilang mag-ina. Ipinakitang kabutihan. He was a perfect husband and a perfect father. May mga pagkakamali man si Lucas, lahat ng yun ay nawala ng ipakita noon ng matinding pagmamahal sa kanila, kapalit ng mga panahon na hindi sila nagkaintindihan dahil sa miscommunication. Totoo pala ang kasabihan na mas maraming relasyon ang nasisira dahil hindi inilabas ang laman ng kalooban, dahil hindi na pag-uusapan ng problema. She was interrupted by a knock at the door, so she looked back right away. Ma'am, pupunta na raw po kayo, sabi ng papa niyo. Mona said delicately. Tumango siya at iniwan ang bintana. Dahan-dahan siyang naglakad. Maskara niyo po. Nakasilip sa pintuan sa mga nahabang suot ang maskara nito. She nodded. She conducted a masquerade ball for the expansion of her business. Ito ang naiwan pa ng asawa niya na nakabitin sa ere at nasurpresa pa siya na ganito nakalaki ang kumpanya ni Lucas sa loob ng ilang taon na wala siya. Expansion na Canada iyon at mayroon ng hahawak ng branch doon. Nakakatuwa pero hindi niya kailangan na lahat ng ito.
She needs him back for the sake of her children. Hinahanap ng Daddy Nix niya ang taong kumuha sa ama ni Lucas dahil yun ang lumalabas sa findings. Pero nakapagtataka ay sa investigasyon lumabas na walang pamimilit ang pagsama ng matanda. Nakita na raw iyon ng mga kapitbahay na dumating tapos ay sumakay sa isang sasakyan na walang plaka. Doon pa lang ay may mali na pero mukhang kakilala ng bianan niya ang taong sinamahan. She was thinking it was Philin. But no, wala daw babae sa mga sumundo sa matanda, mga lalaki lang. Nagdududa ang Daddy Nix niya na baka isang tao ang nagpadukot sa mag-ama. And since there were no witnesses regarding Lucas' incident, magfo-focus ang daddy niya sa paghahanap sa kanyang bianan. Nag-iisip na nga siya na baka talagang lumayas naman si Lucas. Marami namang pwede mangyari at baka cover up lang ang aksidente. Masama man ang takbo ng isip niya paminsan-minsan, hindi niya rin masisisi ang sarili kung nag-iisip siya ng ganoon. Mommy, I'm ready to. Baka po dumating si Daddy. It was Diane who's showing her a positive aura from the comfort room. Nag-aayos ang bata ng suot na maskara at humahagikik pa. She seldom saw her daughter cry since Lucas turned gun. Nung una ay laging nagmumukmuk si Diane pero nang makita siya nito na umiiyak din ay nagbago ang bata. Hindi na ito umiyak simula noon at siya ang palaging inaalalayan kapag may mga pagkakataon na siyang umiiyak. Diane is a real strong girl, stronger than her. Buong pag-asa nito na babalik ang ama pagkatapos ng lahat. Hindi niya ito mapigil sa pag-asa na iyon at ayaw niya itong pigilan. Ipinakikita niya na umaasa din siya na tulad nito kahit na ang totoo ay parang nangihina siya. Napailing siya at hindi napigil na maiyak pero kaagad na lumapit ang bata. Hinawakan ang tiyan niya at hinimas-himas pa. Baby Lucas will cry too, Mommy. Don't be sad. We're here. Daddy will come back. Anito sa kayumaka pa sa kanya. Yes, Ed Lucas. Umasa si Diane na lalaki ang magiging kapatid at hindi niya iyon tinututulan dahil kaligayahan na iyon ng anak niya. She's also planning to give birth in the US. Mas sanay na siya doon pero depende pa rin kung masasamahan siya ng mama niya. Sa mga panahon na ito na siya ay nagdadalamhati, si Becca lamang ang kaibigan na iwan sa kanya. Si Cecil ay tuluyan na siyang itinatwa bilang kaibigan dahil sa pagkakabalikan nila ni Lucas. Wala na siyang balita doon. Sina Zach ay hindi rin naman nakatulong sa investigasyon dahil paiba-iba ang mga salita ng pinsan noon. Addict na rin iyon malamang at parte ng hallucinations sa mga kunwaring kausap sa cellphone. Ang sabi lang noon, wala na iyong pakaalam sa kanila mula nang iumpog niya sa pader. Nakakatawa mang isipin pero may hindi magandang iniisip ang daddy niya kay Cecil at sa pagkawala ng babae. Pero napag-alaman niya kay Becca na busy iyon sa maliit na negosyo. Dinampot ni Diane ang maskara niya at isinuot sa kanya pagkatapos na pahirin ang luha niya. She just fixed it and smiled. Let's go, Mommy. Inakay na siya ni Diane papalabas ng opisina. She gathered herself and stand straight with her head up high. Ginagaya siya ni Diane at umahagikik pa ang bata, so she giggled too. Papa, anya sa aman na kapamulusa, may kausap na isang babaeng empleyada. Ang papa niya, lapitin pa rin ang cheeks kahit na may edad na. Hindi pa naman kasi ito senior citizen kaya talagang maibubuga pa. Agad na lumingon si Fred sa anak. Let's go. Anya kaya tumango iyon. Umawak siya sa braso ng ama. Not feeling bad today, sweetie? I'm not pa. Kaya ko. Seems like my new apple is cooperating. Bahagya siyang natawa sa papa niya. Totoo naman kasi iyon. Hirap siyang maglihi ngayon kaysa kay Diane pero kaya niya. I do look good, Lola, right? Diane asked, holding her mask. So lovely. Humagikik ang bata at parang walang iniinda na kalungkutan. Bukas ang pag-asa nito na babalik ang ama at magiging masaya ulit sila. Humiwalay si Fred nang pumasok sila. Call me if you need me, sweetie. Fred told her and she nodded. Announcing the presence of the president of the company. Anang MC. Pagkapasok nila ng bulwagan ay napatingin na sa kanila ang lahat. Hindi lang basta napatingin, napatitig pa. Both her and her child showed a great resemblance of wealth and beauty. Kahit halos kalahati ng mukha nila ay may takip dahil sa maskara na suot nila, malamang ay hindi na itago ng bagay na iyon ang kagandahan nilang mag-ina. Her long black heart-shaped gown is reached the floor. Sa bawat paghakbang niya ay lumalabas ang mapuputi at mahikinis niyang hita sa pagkahaba-habang slit noon sa kaliwang bahagi ng damit. Let's welcome the president of Rosales Fantas Engineering and Architectural Company. Ladies and gentlemen, Miss
Freya Rosales Fuentes! Anang tinig ni Mona sa ere. Kasusunod ang mga palakpakan ng mga tao sa paligid nang akyatin niya ng tuloy-tuloy ang stage at nagpaiwan ng bata sa kambal niya. If only Lucas is here. Napalingon si Lucas at napatigil sa pagkausap sa mga babaeng nakikipagharutan sa kanya. Kaagad na lumipad ang mga mata niya sa stage kung saan kitang-kita niya na umaakyat ang babaeng pagkaganda-ganda, lalo na nang tanggalin ng maskara. Napalunok na tuloy siya. The woman is so very beautiful and so very young. Napaka-elegante nito sa suot na gown at sobrang puti. She had a kind of face every man would love to stare even for a lifetime. Bakit kaapelyido niya ang babaeng may-ari ng kumpanya? Totoo ba ang sinabi sa kanya ni Philin na pinakasalan niya ang babaeng pinaka-kinamumuhian niya sa lahat? Ang babae na anak ng lalaki na sumira sa buhay ng ina niya? Ng pamilya niya? Pathetic. Hindi niya kailanman pakakasalan ang babae na itunuturing niyang kaaway ang pamilya. O kung pinakasalan man nga niya, now's the time to make more for revenge. Tama ngang nagpumilit si Philin na pumunta sila dito para makilala niya ang babae na ito. Dahil kahit gaano pa ito kaganda, hindi niya ito makukuhang mahalin. Galit siya sa ama nito at galit din siya sa lahat ng tao na may koneksyon kay Fred Rosales na iyon. If he then married her, it was really true that he did it for revenge. His father told him so. Si Fred Rosales ang totoong dahilan ng pagpapakamatay ng mommy niya. Philin was right all along. He'll now initiate an annulment to marry Philin so he can marry her. She's the best woman for him and not the woman on the stage. Philin saved his life. Mula pagkabata niya ay sila na ang laging magkasama. 14 pa lang siya ay magkasama na sila. Magkakilala sa isang audition sa Hollywood. Marami silang litrato na dalawa at pumunta rin iyon ng Pilipinas nang balakin niyang magiganti. Ganon si Philin kasuportado sa kanya. Naniniwala siya sa lahat ng sinasabi noon sa kanya. Nagising siya isang araw na ang babae na ang kinamulatan niya. Pati ang ama niya ay inaalagaan noon at binabantayan sa isang magarang bahay. Isa pa buntis na ito ng 3 buwan kaya dapat lang napakasalan na niya ito at i-annulled ang Freya Rosales na nasa entablado ngayon at nagsasalita. He woke up without remembering anything. Ang sabi ng doktor ay may amnesia siya at ang tanging alaala na meron siya ay ang araw na nakita niya ang mommy niya na umiiyak at nagwawala dahil gustong makipaghiwalay sa daddy niya para sumama sa kalaguyo noon na si Heaven Rosales. Balot ng pagkamuhi ang puso niya at buong pagkatao. Pinipilit niyang makaalala pero parang lalong lumalala ang pagkalimot niya. Parang naglalaho ang lahat ng alaala niya na meron siya. Awan niya kung bakit umiinom naman siya ng gamot. Naaksidente siya. Philin showed her some proofs of the accident. Nakalagay sa binasa niya na suspect si Freya Rosales dahil sa kagustuhan na masolo ang lahat ng yaman na meron siya. Hanggang sa ipaliwanag sa kanya ni Philin ang lahat na sinang-ayunan ng kanyang ama. Lahat alam ng babae kaya paanong hindi niya paniniwalaan ang best friend niya and at the same time sumama sa kanya sa flight papuntang Pilipinas noong 20 anyos siya mahigit. Besides, Philin is a sweet woman and very caring. Malayo nagsisinungaling ito sa kanya. At kung ang utak niya ay naniniwala sa sinasabi noon, dahil yun ang totoong nangyari sa takbo ng buhay niya. He married the woman he hates to avenge his father who had been comatose for years. Nagtagis ang mga bagang ni Lucas. Ang kapal na mukha ng babae na ang kinin ng buong kumpanya habang buhay pa siya. Akala siguro noon ay patay na siya para suluhin ang lahat. He'll make Freya cry blood and break her heart. Gagawin niya iyon para madurog ang puso ni Heaven Javier at maiganti niya ang kanyang ama. Sumimsim siya ng alak. His rage was coiling inside him, but his heart skipped a bit when Freya glanced at him. Damn those green beautiful captivating eyes, hisses, even when he's quite far from where she stands. Matagal siyang tinitigan ni Freya hanggang sa sumulpot sa tabi niya si Philin. He smiled at his girlfriend. Nakasuot ito ng berdeng gown at 2 slit sa harapan. Napakaganda rin ito talaga at wala iyong duda. Busy ito noong nakaraan sa pag-aayos ng maliit nitong negosyo pero hindi sila pinababayaan na mag-ama. May nurse pa ang ama niya na nag-aalaga doon at nagte-therapy. How are you doing? Enjoying the party, love? Marami maganda. Ani Philin sa kanya pero lumabi siya. Ikaw lang maganda. Sagot naman niya saka ito hinapit sa bewang. Philin laughed. I know.
Naniniwala ako sa'yo. Hindi tulad ng iba. Malaman na sabi nito at alam na niya na ang tinutukoy nito ay ang dati niyang asawa na hindi pa raw umabot sa 1 linggo ang pagsasama nila ay lumayas na. Balak pa talaga noon na tumakas sa paghihiganti niya. Nakakatawa naman, hindi siya madaling takasan. Ready to break her heart, love? Bulo ng babae sa kanya at yumakap sa leeg niya habang nakatayo sa tabi niya. Rehearse na lahat ng gagawin at sasabihin niya. Sisirain niya ang gabing iyon ng pagiging sakim ni Freya. Nakapasok sila na ipakita niya ang kanyang ID at napamulagat pa ang bantay sa entrance kanina nang makita ang identification card niya. He nodded. Tinanggal niya ang maskara at saka pinihit ni Philly ang mukha niya. Nilamukos dito ng halik sa labi. He responded right away. What hell? He wanted to look back at Freya Rosales and look after her dumb reaction. Napakaganda ng babaeng iyon. Nag-usap na sila ni Philin at malaki ang tiwala ng babae sa kanya pero bakit parang siya'y minamagnat ng berdeng mga mata ng babaeng nasa stage. Natutop ni Freya ang sariling bibig ng tila makakita siya ng multo. Kaagad na sumikdo ang puso niya sa nakikita ng kanyang mga mata. Wala siyang pakaalam kung natigilan man siya sa pagsasalita. She looked at her father and Felix was quick. Sinanyasan niya ang papa niya na pumalit sa pwesto niya na kaagad naman na tumayo at naglakad papunta sa entablado. Makailang beses siyang kumurap. Hindi siya pwede magkamali. Si Lucas ang nakita niya. Ang asawa niyang nawawala. Bakit nandito ito? Bakit may kahalikan nito at waring ipinapakita talaga sa kanya? Honey? Her father whispered. Papa, usal niya sa naluluhang mga mata pero ayaw niya magkaroon doon ng eksena. I'll take care of this. Fred told her and even kissed her temple. Dumistansya siya at bumaba sa entablado. Tumingin siya ulit sa gawin na kinatatayuan ni Lucas at ng babae. Nandoon pa rin iyon. Wala na ang babae pero si Lucas ang nakatayo sa indoor balcony. He was looking at her while wearing his mask. He even smirked and it was like an insult. Kaiba ang ngisi na iyon at parang ngisi na isang kaaway na nananadya. Sino na naman ang haliparot na kumakalantari sa mister niya? Agad siyang napalunok ng laway. Gusto niyang masaktan sa kanyang nakita pero may masasakit pa ba ng araw na mawala ito matapos ng maaksidente? Mommy? Low Diane called her. Wait baby, I have to check on something. Kagad siyang sumunod nang makita niya na papaalis na si Lucas. Napakalaki ng hakbang niya at nakakawi ang mga bisita kapag dumadaan siya. Manaka-naka siyang tumitingin para makita si Lucas. Baka nakalayas na iyon o makawala. Sinundan niya ito hanggang sa bumaba ito sa indoor balcony at naglakad papunta sa elevator. Babe! Tawag niya sa asawa. Garalgal ang boses niya. Para siyang sasabog. Gusto niya itong dambahin ng yaka pero parang may mali. Lucas, sanang itatawag niya pero babe ang lumabas sa lecheng bibig niya. Hindi niya na iyon pwedeng bawiin. Ang lakas-lakas ng kabog ng dibdib niya. Baka kasi namamalikmata lang siya pero kahit ganoon ay tuwid na tuwid pa rin ang likod niya sa pagkakatindig at nagpapakita pa rin siya ng katapangan. Kahit parang sasabog sa sakit ang puso niya sa pakikipaghalikan nito sa ibang babae na naman. Napalunok siya. She doesn't know the story yet. Hindi siya dapat na magpadalos-dalos tulad ng ginawa niya noong 18 anyos siya. Nakapamulsa ito habang naghihintay na bumukas ang elevator. He's still so very good looking. Bakit wala itong bakas ng aksidente sa katawan? Sinadya ba nitong hindi bumalik at tuluyan na iwan sila ng anak niya? He tilted his head as he pursed his sensual lips. Maya-maya ay may lumagpas na sa kanyang babae mula sa likuran. Nasuri niya ang babae lumapit sa asawa niya at yumakap sa braso nito, saka ito hinalikan pa sa pisngi. Lucas removed his mask. Ganoon na lang ang panghihilakbot niya nang makumpirmang ito nga ang asawa niya. Her knees trembled and wasn't able to find her words. She wanted to but she forced herself not to say anything. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa dalawa. Hindi niya maintindihan kung anong sakit ng damdamin ang nararamdaman niya. The woman looks familiar. Ang mga mata na iyon ng babae ay hindi niya pwedeng makalimutan. Hinagod siya ng tingin ni Lucas at nangaligkig siya ng dilaan nito ang labi. So long, beautiful wife. Lucas' husky voice was mocking her. Ewan niya pero yun ang pakiramdam niya. Iniinsulto siya nito sa pamamagitan ng mga salita. May mali talaga. Alam nga naman na may amnesia ito. Bakit kilala siya nito? No. Shit. Did you miss me? Well,
Sumulyap yun sa babae na ngali-ngali na niyang pakainin ng estileto niya kanina pa. Nakayakap na yun sa braso ng asawa niya at humihimas pa. Bumalik sa kanya ang nang-uuyam na titig ni Lucas. Lumamlam ang mga mata niya sa nakikita niyang pagkamuhi ng asawa niya sa kanya. Dito siya nakafocus at hindi sa babae. Ay, did it miss you? Anito at nag-iwan ng isang mapang-uyam na ngiti bago pumasok sa elevator nang bumukas na ang pintuan. Dahil pa niya ang statwa ng monumento ni Rizal sa pagkakatuod at pagkatigas sa kinatatayuan. Parang sinaksak ang puso niya sa tahasang pagsabi nito na hindi siya nito na-miss. Umawang ang bibig niya at napasandal siya sa pader. She's gaining strength at pakiramdam niya ay babagsak siya ng mga oras. Kilala siya ni Lucas pero bakit sa paraan ng pananalita nito ay hindi na siya nito mahal? Bakit? May iba na ba itong babae at tuluyan ang iniwan na sila? Ang babaeng iyon, Leche. Higad. Freya's tears formed in her eyes but it didn't fall. Pinigil niyang huwag pumatak. Was this all after several months of finding him? Halos masiraan na ng ulo mga taong naghahanap sa asawa niya at bianan niya dahil sa pagpipilit niya pero nandito lang pala ito, nasa kandungan ng ibang babae. Ang bianan niya, nasaan na? May ibang babae na bang bagong mahal si Lucas at hindi na siya? Natutop niya ang noo. Shit. A big shit. So ano yun? Pakitang tao lahat ng pinakita ni Lucas sa kanya kahit na ang pagsalba sa buhay niya? Ganun ba yun? Iniwanan siya ng isa pang anak para lang layasan na siya ng tuluyan at damay na pati mga bata? Nagpanggap pa na aksidente? This is a big lie. A big, stupid lie. Kung kanina'y awa sa sarili ang nararamdaman niya, ngayon ay matinding galit at sakit na. Cecil. Celine. Yun ang nagmamay-ari ng mga mata ng babaeng nakatago sa likod ng maskara. Hindi siya maaaring magkamali. Papa! Walang imik pero umiiyak na yumakap si Freya sa ama na tumawag sa kanya mula sa likuran. How was it? Tanong nito sa kanya pero ilang segundo lumipas na wala siyang sagot. Hindi niya kayang sumagot. Si Lucas! Tangis niya. He's with us. God damn it! Malutong na mura nito at nang tingalain niya ay matindi na ang galit sa mga mata. Ipapapatay ko sila. Anito pero umiling siya. Papa, may mali. Anya rito. Hindi ko maintindihan pero may mali. Saglit itong natilihan at napabuntong hininga. Don't worry. Tuloy ang investigasyon ng Daddy Nix mo. Hiyasalit. Matutunto na ang ama ni Lucas at malalaman na natin ang totoo. Sinasabi ko na nga ba sa kaibigan mong ahas? Anito na naninigas ang mga panga. Anong gagawin ko pa? Wala kang gagawin. Leave it to us. You have to go with the flow to protect yourself and your babies. Papa still has authority. Tumango siya dahil hindi naman siya doon nagdududa. Keep the pain to yourself. Kung ano sabihin ni Lucas sa'yo, sakyan mo lang. Hindi natin alam ang mga nangyayari sa panahon na wala siya. Ahas ang kaibigan mo, anak. At palagay ko malaki ang kinalaman niya sa pagkawala ng mag-ama. She was so foolish to display right now. But Papa, she was managing her small business. Hindi mo alam, anak. Baka pakulo lang niya iyon. O kung hindi man, baka talagang plano na nilang magsama. Hindi natin alam. I don't want to judge Lucas himself because I saw how much he loves you and Diane. Sinabi niya sa amin ng mama mo na mahal niya kayo. Kaya mahirap maniwala na ipagpapalit ka niya sa iba. Tumango siya at ngumiti ito. Pinahid ang mga luha niya. This will soon end, baby. Kapag nalagpasan niyo ito ni Lucas, mas matatag na kayong dalawa. Yes, Papa. That's my little Freya. Anito sa kanya, kaya itinigil niya na ang pag-iyak. Lalaban siya. Kung gano'n ang gusto ni Cecil na itinuring niyang kaibigan, lalaban siya at kaya niya, lalo na kumpara sa pamilya niya. Balak niyang bumalik sa loob matapos na payapain ang sarili. She stayed collected and raised her chin. Nakangiti si Fred na nakamasid sa kanya, habang nakapamulsa sa may harap niya. Nasaksihan nito ang kanyang pag-iyak pero ano pa bang itatago niya sa kanyang ama? Ready now, princess? He asked her and she nodded. Humawak siya sa braso nito at sakto naman ang pagsulpot ng ina niya kasama si Diane. The photographer was asking for the both of you. Emerald said. May problema ba? Wala. Nerbiyosa.
Anam pa niya sa kainakbayan ang mama niya. Nakangiti siya kay Diana, puno ng curiosity ang mga mata. Hindi nito maintindihan kapag sinabi niya pero susubukan niya mamayang sabihin sa bata pag uwi nila. Diana has the right to know. Baka mabigla ito sa oras na makita ang ama at hindi ito pansinin. She has to get Diane ready about the situation in a simple way. Her daughter will understand.